Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabuon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayot pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayot pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So kung wala ho kayo dito nung nakaraang Biyernes, naiayos na po ang ating retablo mayor at nagkaroon ng ritual ng pagluluklok ng krus ni Jesus sa ating dambana. At marahil tayong lahat ay namamangha. Subalit ang paalala nito, ang ganda at ng larawang yaan ay walang saysay kung hindi rin natin iniluluklok si Jesus sa ating puso at katauhan. The beauty and the wonder of our sanctuary is useless if we do not enthrone Jesus into our life with a fresh start and a good look once again. Kaya maganda hong may ganyan, pero hindi naman yan ang katapusan. Hari nawa ang kagandahang ito ay mamangha tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin at patuloyin siya sa ating puso at katauhan upang ang pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos ay mapa sa atin din, sapagkat walang saysay ang lahat ng yaan kung hindi naman ito magtatawid sa atin sa tunay na pagpapahalaga sa ating buhay. Our gospel today and even the readings invites us to choose the wisdom of God's kingdom. Piliin natin ang karunungan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat kung karunungan lang ng mundo ang ating batayan, mabubuhay tayo sa kayabangan. Ipagmamalaki natin ang ating altar at ipagmamayabang. But that is not the wisdom of God's kingdom. Solomon, in the first reading, was asked by God to pray and ask for anything. And maybe if we are Solomon, who succeeded his father David, ang pipiliin natin, una natin sa lahat, ay mahabang buhay. Hahangarin natin na malipol natin lahat ng kaaway. Hahangarin natin ang kayamanan ng mundo at ng sandaigdigan. And if that is what we are asking for God, then that is not the wisdom of God's kingdom. Solomon find favor in God because primarily he asked for the gift of understanding in order for him to discover the will of God. Hindi kayamanan, hindi mahabang buhay, kundi karunungan na maunawaan niya ang hangarin at naisin ng Diyos sa kanya, sapagkat kilala niya ang kanyang sarili, siya'y bata pa. At dahil sa lawak ng pangangasiwa at pamamahalaan niya, alam niyang hindi niya ito kaya. At pangalawa, alam niyang ito'y mga sangkatauhan ng Panginoon. They are people of God that is so vast. They do not belong to Him.
All of the people that He is governing belongs to God. And since it belongs to God and does not belong to Him, He wants the gift of understanding to know the will of God and in the process to act it out. At yun ang karunungan ng Diyos. Yun ang karunungan ng kaharian ng Panginoon. At marahil habang pinagninilayan ko ito, all of us are wishing that anyone who shares responsibility in our world today, if only all of us are thinking this way, what a life to live kung lahat ng may pananagutan sa lipunan, sa simbahan, o anumang organisasyon at samahay may ganong uri ng pag-iisip. Ako'y katiwala ng Panginoon, hindi akin ito. At bigyan nawa mo ako ng biyaya ng pagkaunawa, ng karunungan, para matuklasan ko ang iyong kagustuhan, upang ito'y aking maisakatuparan. Di ba't mababago ang takbo ng ating mundo? If only all those people have responsibility in our world nowadays will share the same longing and gift of wisdom that Solomon asked from God, mababago ang takbo ng ating mundo. Saint Paul in himself have find this wisdom in his own personal experience. Who is Saint Paul? Who is known to be Saul? He is known to be sinner and even persecutor of Christians. He does not qualify to be called an apostle of Christ. But look at the wisdom of the kingdom of God. He was called, He was justified, He was glorified. Tinawag siya ng Panginoon sa Damasco, pinatawad siya sa kanyang pagkakasala, at binigyan pa ng karangalang maging tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga hentil. At ito ang karunungan ng Diyos na hindi niya maunawaan sapagkat ito'y salungat sa panuntun at panukat at saligan ng sandaigdigan. Pero iba ang karunungan ng Diyos. Sa paghirang kay Pablo, lahat ng makasalanan ay nagkaroon ng pagkakataon at puwang na lumapit sa Diyos. Humingi ng kapatawaran, luwalhati ng Diyos sa gitna ng pagiging makasalanan, at maging sisigla ng mabuting balita para sa kapwa. Totally different from the wisdom of the world. But that is primarily first-hand experience by Saint Paul. God were able to qualify those who are sinner, not because they are worthy of it, but for them to be effective ministers and bearer of the good news of our Lord. Yun ang karunungan ng Diyos. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Lihis at salungat sa panukatan nating mga tao. Kaya naman tayong lahat na makasalanan ay nagkakaroon ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos. Dahilan sa katulad ni Pablo, katulad ng mga apostoles, katulad ng mga santo't banal, na may mga nakaraang kasalanan. Pero pinagbago ng biyaya at karunungan ng Diyos, at sila'y hinirang na tagapamagitan ng sangkatauhan. That is what God's wisdom is all about. We find a place through these people, sinner like us, but qualified by God and recognized to be saints in our church.
Kaya tayo naman, may lakas loob din na lumapit sa Diyos kahit na tayo'y hindi karapat-dapat, kahit na tayo'y makasalanan. Sa kwento ng Ebanghelyo, natunghayan natin muli ang talinghaga. Talinghaga ng kayamanang nakatanim sa lupa. Inihalin tulad ni Jesus ang kanyang paghahari tulad nito. At nang matuklasan ito ng aksidenteng mahukay ng isang tao, ano ang kanyang ginawa? Tinabunan niya ito uli. At sa laki ng tuwa, humayo siya't ipinagbili ang lahat para mapasa kanya ang ari-arian, para mapasa kanya ang bukirin, at mapasa kanya rin ang kayamanan na kanyang nahukay. Ano ang karunungan ng kaharian ng Diyos? Iniisip ko kanina, pwede naman niyang nakawin na lang yung kayamanan so that He will have both. Yung kanyang ari-arian at lihim niyang huhukayin yung kayamanan at mapapasa kanya na ang lahat. That is the most practical way. But that is not the wisdom of God's kingdom. We need to make priority over and above other values. We need to be just and righteous once we choose God's kingdom. We need to let go a lot of things and even our own priorities and truly prioritize what is truly important in life. And once we do so, katulad ng nakakuha at nakatuklas ng kayamanan, ipagbibili natin lahat ng ating ari-arian, makamit lang natin ang bukiring yaon para ang yaman na ating natuklasan ay tunay na makamit natin sa ating buhay. Ganon din ang ikalawang talinghaga nang ang isang mangangalakal ay makakita ng mamahaling perlas. Natuklasan niya that God's kingdom is more important above anything else. Nang makita niya ang perlas na napakahalaga, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya yaon. Look at the price of God's kingdom. Waring sasabihin ng mundo, hindi ito praktikal. Parang isinugal mo na ang lahat. Pero sa isang taong nakasumpong ng paghahari ng Diyos, handa niyang iwanan na ang lahat, mapasa kanya lang ang paghahari ng Panginoong Diyos. When we talk of God's kingdom, we are willing to let go and let God and make God's kingdom be the important and precious pearl in our life, in our work, in responsibility, and even in our mission. We know what we are prioritizing. And once we prioritize God's kingdom, we recognize the supreme value and all other values need to find their proper place in our everyday life. At yun po ang itinuturo rin sa atin sa pag-alala sa mga nakatatanda at gayon din naman sa lolo't lola. Sa mundo na ang itinitingnan ay productivity, sasabihin natin kuminsan ang mga nakatatanday pabigat sa lipunan.
Kaya nga may mga tao, may mga bansang iniisip ng pagkitil sa buhay kapag may edad na, sapagkat nagiging pabigat na sila sa pamilya at sa iba. That is our response. That is what the world's wisdom is all about. People are measured if they are productive. And once they are no longer producing anything, they are not worthwhile to keep. Pero hindi ganyan ang pagpapahalaga ng ating simbahan. Kinikilala natin ang mga nakatatanda, ang tagapangalaga ng alaala, at sila rin ang saksi ng pag-asa. Dahilan sa mahabang buhay ng kanilang mga pagsubok, sakit at paghihirap na pinagdaanan, napakaraming alaala ng pagtatagumpay at pag-asa na kanilang dinanas sa kanilang buhay. Because of their vast experience, they are teaching us to be patient, to be persevering, to be forgiving, and they even teach us what unconditional love is all about. Na yung mga wrinkles nila sa muka are not sign of old age, but all of these are mark of a life that is faithfully lived. At yun ang markang iniiwan sa atin ng mga lolo't lola't nakatatanda, na ang kanilang buhay ng katapatan ay may kahantungan palang kabutihan. At tayong mga nakababata pa, tayo humuhugot ng pag-asa sa kanila sa mga kwento at storya na ibinabahagi nila sa atin. Kaya si Pope Francis, during his term, at ika-6 na taon ng pinagdiriwang ng simbahan, kanyang kinikilala na ang pananampalataya ay ipinapasa sa isang relasyon at ugnayan. Kung wala daw tayong mga lolo't lola at hindi natin sila pinapahalagaan ang nakatatanda, mawawala ang alaala ng simbahan. We forget the elders, then we will forget our own identity. Ganon kahalaga kay Papa Francisco ang mga nakatatanda. Kayo ang tagapagmana, kayo ang nagpapasa sa mga nakababata ng alaala ng simbahan. At kapag kinalimutan ng mga nakatatanda o kaya't mga lolo't lola, hindi rin natin makikilala ang ating sarili. Kaya anong pakiusap ni Papa Francisco? We need to listen to our elders. Kahit na daw paulit-ulit at makulit. Because upon listening to one another, we grow in hope. In a time and history wherein we are confronted with uncertainty and difficulties in life. At yun ang biyaya ng mga lolo't lola, ng mga nakatatanda. Sila ang tagapagdala ng karunungan na marami silang iniwat sinakripisyo sa buhay para mapanatili ang katapatan sa pamilya, para mabuo ang isang tahanan. At ano ang nagiging malungkot na bahagi kapag nawala sila? Wala nang dahilan pa kuminsan na magsama-sama ang magkakapatid at pamilya, sapagkat ang mga nakatatandang lolo't lola, sila ang nadadiging dahilan para magkabuo, magkita-kita at magsama-sama. Yan ang karanasan natin sa mga Pilipino. We have reason to come together for the sake of our elders. And we truly make time to be with them. And once they are gone, sometimes there are no reason to gather. And that is your mission sa mga nakatatanda nating kapatid, sa mga lolo't lolang narito ngayon. Salamat po.
kahit nasa inyong uugod-ugod na katawan, kahit na kumisay makukulit at paulit-ulit na ang inyong kwento at mga salaysay, kahit kumisan, hindi na ninyo maramdaman na kayo pinahahalagahan, the church would like to communicate to you, you are witness of hope, you are keeper of faith, you are the one who gathers people because of your sacrifices and unconditional love. Ang pamilya'y nagkakaroon ng panahon na magkasama-sama, magkita-kita, at dahil ito sa mga lolo't lolat na katatandang bahagi ng ating tahanan. Kaya sa tulong nawa ni San Joaquin, ni Santa Ana, mga magulang ni Maria, lolo't lola ni Jesus, nawa ang mga nakatatanda at lolo't lola sa ating pamayanan ay lubos nating igalang, pahalagahan, at gawing makabuluhan ang kanilang buhay sa mga nalalabing mga panahon na kapiling at kasama natin sila. Nawa ang kanilang kabutihan at kagandahang loob ay baunin natin upang sa gayon ang kanilang sakripisyo ay hindi maparam, kundi patuloy nating naisasabuhay hanggang sa kasalukuyan nating pag-iral. Maraming salamat mga lolo't lolat na katatanda. Patuloy nawa kayong maging sisidlan ng karunungan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos sa aming piling at sa ating simbahan. Maupo tayo sumandali para sa ilang mga pagpapahayag at pagbabalita. So tayo po'y nakapag-settle na ng ating obligasyon sa pagpapapintura ng mga imahen. So we are working out with a budget to fulfill our obligation naman para sa pagsasaayos ng retablo. And still we have 825,000 pesos obligation for the services that they have rendered to us. Kaya yun naman ho ang binubuo nating halaga para matapos na natin yung obligasyon natin kay Mr. Willie Layug. For your information, last Monday, nagkaroon po siya ng simple lecture sa Cultural Heritage Ministry ng ating parokya. Hinayaan ko po siyang magsalaysay at magkwento tungkol sa kasaysayan ng ating retablo, ipahayag sa mga parokyano na nangangasiwa ng cultural heritage kung anong materyales ang ginamit, at ang ikatlong bahagi ay paano mapapangalaga at maiingatan ito bilang kayamanan ng ating parokya. Sapagkat hindi ho ito nakabatay lagi sa pari. At sinabi ko po sa grupo, ang mga pari po'y come and go. And every priest have own standard of beauty. But who will sustain the preservation and upkeep of this treasure that we have with us? It is the people, the community. Kaya sabi rin ni Mr. Willie Layug, ni Maestro Willie Layug, napakaliit ng inyong birhen. Pupunuin nyo ng bulaklak. Eh di natabunan na yung focus na walang iba kundi ang inang solidad. At ang masaklap, pinapakuan, tinataker, tinatalian yung retablo. Eh yan daw pong gintong niya, yung mga gintong nakikita natin ay copper, metal slug. At alam naman natin ang kalaban ng copper ay tubig. Pag idinikit dyan yung mga foam na may tubig, anong mangyayari? Mangingitim na muli. Kaya po, we will create guidelines and be facilitated na sino mang nais maglagay ng dekorasyon sa ating retablo, eto po yung mga panuntunan.
Hindi po ito bunga lang ng aming kapritsyuhan at kaartehan. Ito po'y bunga ng ating pangangalaga sa ating ginastos na pagpapagawa at pag-restore ng ating retablo. And if they do not want to obey and follow, then we will not allow them to make any decoration in our sanctuary. Because we are guided by the wisdom of the Master ni Maestro Willie Layug. We will wanted to keep it up, not only on our time, but for the next generation. Kaya sabi ko po sa ministry ng cultural heritage ng parokya, kayo po ang magtataguyod nito. Hindi po pari, sapagkat ang pari ay lumilipat. At ang masaklap, iba't iba rin ang appreciation ng kagandahan ng pari. But if the cultural heritage are intact, and they are firm, and they were able to make themselves institutionalized, then they will be respected by any priest na darating para mga siwa sa ating parokya. Kaya yun po ang pamamaraan, because if we consider it as our cultural heritage, di sana po iingatan natin ito for the next generation to come. Na ito'y iningatan natin una, ito'y nagbigaling sa maraming mga donasyon. These are hard-earned money. At yung ilan nga po ay dumating noong iniluklok ang krus ni Jesus. At sila'y tuwang-tuwa because we were able to restore it into its original beauty. At nahahabag sila hanggang ngayon pinapahalagahan natin yung kanilang pinag-ambag-ambagan para marating natin ang katatayuan ng isang simbahan at bahay dalanginan na may pagpapahalaga at pagpaparangal sa Diyos. Kaya yun po yung una. Pangalawa, our scholars, yung nag-graduate pong scholars, plus yung alumni, ay nagkaroon ng retreat sa Tagaytay, sa seminaryo namin sa tahanan, kahapon hanggang ngayon. They are 11. Those who graduated from our scholarship program at yung isang taon nang nakalipas, yung alumni, nagsama-sama muli para sa banal na pagsanay as our sending off. Bakit natin ginagawa ito? We are not just investing in our structure. We are investing on our people, especially the youth. Kaya ho, nais natin itong mga nagsipag-graduate, sila ang magtaguyod ng programa ng scholarship program. At hari nawa, kapag kumikita na sila, kahit papaano yung mag-aambag, para ang kanilang tinamasa noon, maibahagi naman nila sa marami pang mag-aaral ngayon. And on this coming Thursday and Friday, our new set of scholars, 49 of them will undergo team building session to be facilitated by Compass in Silang Cavite. O again, bakit to tayo nag-i-invest? May utang pa tayo. Because our management is budgeted. Iba ho yung budget ng scholar, iba rin yung budget ng construction. Kaya hindi mahihinto yung ibang programa because we work according to our budget. Kaya medyo pricey, but it is worth investing in this kind of activity because we believe ang kagandahan ng simbahan natin, ang tao ang mangangalaga nito at ang mga kabataang ito ang mga susunod na mga pinunot mga ngasiwa sa ating parokya. Kaya po, we pray for their safety and meaningful experience of team building activity to be held this coming Thursday up to Friday. Kaya ho inaanyayahan ko rin kayo ang simula po ng ating ating academic year ng CABSU Cavite City Campus will be on August 10. So may 49 tayong scholar
nasusustinahan. So if you want to be part of the benefactors of this scholarship program, kung kayo may mga batch in your high school, elementary, na nais tumulong sa mga mag-aaral, we are willing to facilitate and we are willing to cater on your generosity and hopefully cascade it to our scholars. Pangatlo, yung batch po na nagsimula na mangarap na maiayos ang upuan, if I not mistaken, 1971 batch, ay naglikom po ng pondo. Sila po yung nag-approach sa akin 2 years ago na gustong ipaayos ang upuan ng simbahan. At gusto nilang ipamention, dahil nga tayo naka-live, ang itinurn over po sa parokya ay 151,000 pesos as initiative of their batch bilang contribution para sa pag-aayos ng ating upuan at luhuran. Kaya maraming salamat po kung kayo po'y kabahagi ng klase na naghandog ng tulong sa pagsaayos ng upuan ng ating parokya. Eto't napapakinabangan na po natin. Kapag luluhod ngayon, wala nang lumalagapak na kahoy dahil lahat ay may goma. At yung mga tuhod natin hindi na nasasaktan dahil 4 inches na Uratex foam ang ginamit natin sa ating luhuran. Yun nga lang po, may katandaan na ang mga kahoy, kaya hindi na maisalansan at maiayos ng pantay-pantay. Yun lang po ang deficiency ng ating upuan. But I think it is very much useful now at hindi mahirap lumuhod sapagkat malambot na ang luhuran natin. Hari nawa sa ating inisyatibong ito, higit tayong nakapagdadasal at hari nawa ang mga taga San Roque lalo pang nagiging mabuti at mababait at mga banal. Lastly, as a takeaway from the readings, we are invited that the reign of God is totally different from the reign of the world. Let us follow God's wisdom in making His kingdom live into our own lives. Na marami tayong pagpapahalaga sa mundo na hindi magtatawid sa atin patungo sa kaharian ng kalangitan. Pero paano natin matatawid yon? Kapag ang karunungan ng Diyos ay mapasa atin, na ang lahat ng tinatamasa natin sa daigdig ay hindi atin. Kaya tulad ni Solomon, ang kanyang hiningi karunungang maunawaan ang naisin ng Panginoon para mapangisawaan niya ang ipinagkatiwala sa kanya batay sa kaisipan ng Diyos. O yung mga parents, please, discover the wisdom of God in parenting and follow it. Your children does not belong to you. It belongs to God. You are caretakers of God. O yung mga guro, yung mga doktor, yung mga nangangasiwa sa samahan, organisasyon, o mga kumpanya na pinangangasiwaan natin, all of these people belong to God. And let us ask for God's wisdom so that we will understand His ways. And if the way we deal with them, they belong to God. And since they belong to God, we will deal with them according to the ways and wisdom of our Lord Jesus Christ. And if that will be our way, truly, God reigns in us. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan, ang ipinahayag at sinampalatayan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo
magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't piliin ang karunungan ng Diyos upang makapaghari siya sa ating buhay. Salamat sa Diyos!